Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Ang kwento ng pag-ibig na aming ihahandog sa inyo ngayon ay may pamagat na Yours Truly mula sa panulat ni Mary Angel Sibayan at ina-narrate naman ng aking pamangkin na si Jennifer Pagsugiron. Si Alexis ay isang grade 2 teacher sa kanilang lugar. Pinili niyang sa malapit lang sa kanila mamalagi para di na kailangan magmadali. Sa katunayan, unang taon niya ngayon sa pagiging teacher. Isang araw, nag-shared post siya na gusto niya talagang maging jowa ay isang engineer. Tapos ayun, nakita ng kanyang kaibigan na si Bryle at nag-comment nga ito. I hope you don't mind if I say that I love you. Aba, ano yan ha? Komento nito na may love emoji. Baka naman may kilala ka. Reply naman ni Alexis na may love emojis rin. Weng yato, parang di teacher ah. Reply naman ng kaibigan nito. Di ko mapigilan mag-shared post eh. Tsaka 23 pa naman ako uy. Sabi pa ni Alexis sa kaibigan. Magparinig ka lang na magparinig hanggang sa ang engineer na ang lalapit sa'yo. Hirit ng kaibigan nito na may kasamang maraming laugh emoji. Kahit na puro kalokohan ang mga shared post ni Alexis, ay tinuturuan naman niya ng mabuti ang kanyang mga estudyante. At lalong ginagawa naman niya ng maayos at mabuti ang kanyang mga kailangang gawin. Good morning children! Bati niya sa kanyang mga students. Good morning, Miss Alexis! Tugon naman ng mga ito. Before we start our class for today, let's pray muna, okay? Sabi naman niya sa mga ito. Okay, who wants to volunteer to lead a prayer? Tanong niya sa mga bata habang nakataas ang kamay. Ako po, ma'am! Sabi ni Trixie sabay taas ng kamay. Okay, Trixie, lead the prayer. Nakangiting saad nito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sinabayan naman ng ibang bata si Trixie sa pagdadasal. Okay, magsiupo na kayo at sisimulan na natin ang magbasa. Sinong gusto mauna? Panimulang muli ni Alexis. Ako po, ma'am. Sabay taas ng kamay ni Aljon. Aba, mukhang pinaghandaan talaga ni Aljon ito. Okay, sige, let's start na. Sabi naman ni Alexis. Natapos ang araw na may bago na namang natutunan ang mga mag-aaral ni Alexis. Bandang 4 p.m. ay pinauwi na niya ang mga ito dahil nasa labas na ang kanilang mga magulang naghihintay. Nung makauwi na siya ay bandang 8 p.m. na dahil sumampa pa siya sa kapwa niya mga guro na nagsa-celebrate ng kaarawan ng isa pa nilang kasamahan. Kaya naman, dumiretso na siya sa kanyang kwarto at agarang nagbihis at tiningnan ng kanyang cellphone kung may mensahe ba. Hi Alex, nakauwi ka na? Chat naman ng kanyang kaibigan na si Bryle. Yes, why? Reply naman niya. Ayun na nga. Kasi mababawasan kami ng engineer. Kasi yung isang kasamahan namin, lilipat yung pamilya niya sa bahay. Kaya gusto din niyang ma-assign at sa medyo malapit sa kanila. Pag-share ni Bryle. Paki-regards mo nga ako dyan, sabi naman ni Alexis. Ay oo, sakto! Naghahanap ka nga pala ng engineer! Huwag kang mag-alala, sasabihan ko siya tungkol sa'yo. Reply naman ni Bryle sa kanya. Siguraduhin mo lang yan ha, sabi naman ni Alexis. Ilang minuto di din nag-reply kay Alexis ang kaibigan nitong si Bryle. Yun pala ay chinat na niya ang kanyang kasamahan na engineer na si Japeth at kinwento niya ang tungkol sa paghahanap ni Alexis na magiging jowa na engineer. Bro, may irereto ako sa iyo kaibigan ko. Teacher to, naghahanap ng jowa na engineer na may laughing emoji. Paunang chat ni Bryle. Ano bang pangalan niya? Reply naman agad ni Japeth. Uy, interested yan. Panunokso naman ni Bryle. I mean, why not try? Baka mag-work kami. Single naman ako. Tapos single din siya. Paliwanag naman ni Japeth. Okay, kalma lang. Ito naman, sabi naman ni Bryle. So, what's her name?
Tanong ulit ni Japeth. Alexis Devora, reply naman ni Bryle. Agad din namang hinanap ni Japeth sa Facebook ang nasabing pangalan ng kaibigan ng kanyang katrabahong si Bryle. Nahanap din naman niya ito agad at agad din niyang inad si Alexis at hinintay na mag-accept muna ito saka lamang siya mag-chat dito. Sa kabilang dako naman ay nag-reply na si Bryle sa huling chat ni Alexis. Hey, I'm back! If there is someone named Japeth Mariano na mag-add sa'yo sa Facebook, accept mo na lang siya. Siya yung tinutukoy ko. Reply niya kay Alexis. Okay, Briley. Thank you. Reply na lang ni Alexis. Agad namang pumunta si Alexis sa friend request niya at di nga siya nabigo dahil nakita niya doon na may Japeth Mariano ngang nag-add sa kanya. Maya-maya lang ay bigla itong nag-chat sa kanya. Ilang minuto muna pinalipas niya bago siya nag-reply. Hi, ikaw yung tinutukoy ni Briley, no? Chat ni Japeth kay Alexis. Hello! Yeah, it's me. Nice meeting you here. Reply naman ng dalaga. Oh, nice meeting you too. Tugon naman ito. Is it true na naghahanap ka daw ng boyfriend na engineer? Well, if that's the case, I'm already here. Banat naman ni Japeth kay Alexis. Ay, sorry. Architect yung hanap ko. Pambabara naman ni Alexis kay Japeth. Oh, so sad. Ba't wala ka namang mahanap ata na architect? So, why not ako na lang? Sabi naman ulit nito. I need to go na pala. Maaga pa ako bukas. Pag-iiba na lang ni Alexis sa usapan. Di na niya hinintay na mag-reply pa si Japeth at nag-log out na din agad siya. Sa isip niya, may pagkamahangin din pala ang lalaki. Di alam ni Alexis na tawang-tawa naman si Japeth nang dahil sa kanyang inakto kanina habang sila'y magka-chat. Ilang minuto na nga ang lumipas at di na nag-reply si Alexis sa isip ni Japeth baka nga natulog na ito. Nasa paaralan na si Alexis at busy sa paggawa ng kanyang lesson plan. Kaya naman, binigyan na lang muna ng activity ang kanyang mga estudyante. Bigla naman siyang nilapitan ng kanyang estudyante na si Nikki. Ma'am, panimula nito. Bakit anak? May problema ba? Pag-aalalang tanong niya dito. Wala po ma'am. Pero may dalawang lalaki po doon sa labas na hinahanap ka po, sabi pa nito. Sino daw mo ngayon? Tanong naman niya. Di ko po alam, lumabas ka na lang daw po para malaman mo po, sabi naman ni Nikki. Okay, thank you. Sige na, balik ka na doon at tapusin mo na yung pinapagawa ko, sabi na lang niya dito. Agad naman siyang lumabas at nang makita niya kung sino mga naghahanap sa kanya, ayun pala si Bryle, ang kanyang kaibigan. At may kasama itong lalaki. Ikaw pala yan? Anong ginagawa mo dito? Sabi niya agad dito. May pinuntahan kasi kaming work-related malapit dito. At gusto kang makita ni Japeth, kaya dumiretso na kami dito. Paliwanag naman ni Bryle. Hi, sabi ni Japeth, sabay lahad ng kanyang kamay. Di naman ginalaw ni Alexis ang mga kamay ni Japeth. At tiningnan lang din niya ito, kaya naman si Bryle na ang nag-abot ng kanyang kamay at pinag-handshakes ang dalawa. Okay, all goods. Nagkakilala na din kayo sa personal. We need to go now. Madami pa kaming gagawin, sabi naman ni Bryle. I'll visit you here sometimes pag di ako busy, sabi ni Japeth sabay kindat. Kahit wag na, pambabara naman ni Alexis kay Japeth. Bumalik na lamang si Alexis sa kanyang room at tiningnan kung tapos na ba ang mga bata sa kanilang ginagawa. Tapos na ba kayo, class? Tanong niya sa mga ito. Hindi pa po, ma'am. Sagot na narinig niya halos sa mga bata. Ako, ma'am, tapos na po. Biglang sagot naman ni Aljun sa kanya. Very good naman itong si Aljun. Ang bilis matapos. Dahil dyan, bibigyan kita ng isang cheesecake. Sabi naman niya dito sabay abot ng pagkain. Thank you po, ma'am. Sagot naman ng bata sa kanya. Okay, sa mga di pa tapos, tapusin nyo na yan para makuha nyo na din ang sa inyo. Pagmamotivate niya sa mga bata. Nakauwi na lahat ng estudyante ni Alexis, pero siya nagpaiwan muna dahil tatapusin niya muna ang kanyang lesson plan para mamaya pagka-uwi niya ay kakain na lang siya. Pauwi na din sana si Japeth nang napadaan siya sa pinagturuan na paaralan ni Alexis at nakita niyang ang room na lang nito ang naiwang nakabukas. Kaya naman, naisipan niya munang ipark ang kanyang sasakyan at puntahan muna ito. Pwede mo naman yung tapusin pagka-uwi mo, biglang sabi ni Japeth.
Nabigla naman si Alexis nang dahil sa biglang pagsasalita ng binata. Diyos ko naman, ikaw lang pala yan. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong naman ni Alexis agad dito. Pauwi na din sana ako, kaso nakita kong nakabukas pa yung ilaw mo dito, kaya pumunta na ako. Paliwanag naman ito. Ah, okay. Di mo naman kailangan pumunta pa eh, sabi naman ni Alexis. Kaya ba teacher ang kinuha mo dahil mahilig ka sa mga bata? Pag-iiba ni Japeth sa usapan. Oo eh. Tsaka gusto ko din talaga magturo sa mga tulad nila na mga wala pang masyadong buwang sa mundo. Paliwanag naman ni Alexis. Ako din, mahilig sa mga bata. Minsan nga, mapapaisip ako, gusto ko na din magkaroon ng sariling anak. Sabi naman ni Japeth. Eh, ba't di mo gawin? Tanong naman ni Alexis. Ngayon pa lang kita nakilala eh. Banat naman ng binata. Gusto ko lang na mga bata, pero wala pa talaga akong planong gumawa. Pambabara naman niya kay Japeth. It's okay, I can wait naman. Tugon naman ni Japeth. Umalis ka na, uwi na ako. Pag-iiba na lang ni Alexis dahil ayaw niyang ipahalata na namumula ang mukha niya dahil sa sinabi ni Japeth. Ihatid na kita sa inyo. Volunteer naman ni Japeth. Sigurado ka? Sige, tara na. Sabay unang naglakad. Tahimik lamang si Alexis sa buong biyahe dahil naiilang siya sa lalaki dahil nga sa kakakilala lang nila. Di ka ba magsasalita hanggang sa makarating tayo sa inyo? Tanong bigla ni Japeth. Mahilig ka bang magluto? Kasi ako oo eh. Biglang sabi na lang ni Alexis. Oo naman, ako pa. Anong gusto mo? Magluto tayo pagkarating natin sa inyo? Sabay naman ni Japeth. Sige ba kung kaya mo? Paghahamon ni Alexis, sabi nata. Nagpatuloy na lang sa biyahe si Japeth at Alexis at nang makarating naman sila sa bahay ni na Alexis ay agad nagtanong ang mama nito kung sino itong kasama niya. Member of the family niyo na din po ako soon, sabay man mo sa mama ni Alexis. Abay, ba't di na lang ngayon? Pagbibiro naman ng mama ni Alexis. Pwede din ho. Halina sa kusina niyo at nang makapagluto na tayo. Sabay lakad kung saan man ang kusina ni na Alexis. Wala nang nagawa ang dalaga dahil agad din namang nagkasundo ang kanyang mama at si Japeth. Pagkatapos magluto ni Japeth ay hinanda na ng mama ni Alexis ang hapag at nilapag lahat ng niluto ng binata. Ano anak, di ba masarap? Tanong ng mama nito. Opo ma, masarap naman, sagot na lang niya. Naku, pwede na kayo magpakasal, ano ba tong mga to? Dugtong naman ang mama ni Alexis. Makalipas ang ilang buwan ay nagiging close na talaga sa isa't isa sina Alexis at Japeth. Chat mo lang ako mamaya pag uuwi ka na, pupuntahan kita. Ako na maghahatid sa'yo. Chat naman ni Japeth. Yes sir, reply naman ni Alexis. Okay class, sa ngayon mag-story time muna tayo para di kayo mabagot. Pag-announce niya sa mga bata. Yay! Anong story po ma'am? Start na po ma'am! Ilan lamang iyan sa mga hiyawan ng mga bata matapos marinig ang kanyang sinabi. Ang story na babasahin ko ngayon ay about sa Disney princess. Gusto niyo naman maging prince at princess, di ba? Pagsisimula niyang sabi. Sa kalagitnaan naman ng kanyang pagsustorytelling ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tapos na po ako sa work. I'm at a coffee shop right now waiting for your go signal to go there. Text ni Japeth. I'll text you later. I'm currently telling a story to my student. Reply naman ni Alexis habang nakangiti. Uy, si ma'am, nakangiti. Panunokso sa kanya ni Ava. Ay, sus. Kayo, balik na tayo kasi after nito, uwian na. Pag-iiba naman niya ng topic. Taong October 23, 2021 ay umamin na nga si Japeth sa kanyang nararamdaman sa dalaga. Namamasyal silang dalawa ngayon. Alex, I have to tell you something. Panimula ng binata. Kinabahan naman si Alex nang dahil doon, baka anong sabihin ni Japeth at di niya ito magustuhan. What is it? Medyo kinakabahan niyang sabi. I like you. No, I mean, I love you. I don't know when, I don't know how. It just happened. Pag-aamin ni Japeth kay Alexis. Di naman nakasagot agad si Alexis dahil akala niya di naaamin ng lalaki dahil daman naman niya lahat ng iyon habang magkasama sila.
It's okay if you can't respond right now. I can wait naman. Sabi pa ni Japeth. It's not what you think na di natapos ang sasabihin ni Alexis nung inunahan na siya ni Japeth. I know you like me too, but I want to hear it from you if you are really so sure na talaga sa nararamdaman mo. No more doubts. Andiretsahan na talaga. Don't worry, I'm into you naman at handa akong maghintay kahit gaano pa yan katagal. I'll promise. Sabi naman ni Japeth sabay kiss sa forehead ni Alexis. Thank you. Sagot naman ng dalaga. Ganun pa rin silang dalawa. Walang nagbabago. Naka-update pa rin sa isa't isa kung anong kanilang ginagawa. Naiintindihan naman nila ang isa't isa na may mga busy days talaga sila dahil pareho silang may mga trabaho. Mama Alexis, birthday nga pala ngayon ng anak ko na si Crystal. Ito, may dala akong mga pagkain at laruan para sa kanyang mga kaklase. Sabi ng mama ni Crystal. Ay nako, wala pong problema yan. Distribute po natin yan lahat mamaya. Sagot naman ni Alexis. Guys, listen up. Let's sing happy birthday to Crystal at may ipamimigay siyang foods at laruan para sa inyo. Announce niya sa kanyang mga estudyante. Diyan lang kayo sa mga upuan nyo dahil kami nalalapit sa inyo para bigyan kayo ng foods at laruan, okay? Paliwanag na Alexis sa mga bata. Sinundo na si Alexis ni Japeth pagkasapit ng 5 p.m. You okay? Ang tamlay mo? Tanong ni Japeth sa dalaga. Yeah, pagod lang ako. Sagot naman ito. Come here, you deserve a warm hug. Sabay naka-open arms. Agad namang lumapit si Alexis at yumakap na kay Japeth. Napangiti na lamang siya nang dahil sa inasal ng lalaki. I want ice cream. Sabi naman ni Alexis. Okay, let's go buy some ice cream. Sabay hawak sa kamay ni Alexis at sabay nang sumakay sa sasakyan ni Japeth. November 20 ay birthday ng mama ni Japeth at pinapapunta si Alexis sa bahay nila. Ano bang magandang gift para sa mama mo? Mamaya na yun, wala pa akong nabibili. Sabi naman ni Alexis. Ano daw? Sagot naman ni Japeth. Naman seryoso nga kasi. Sabi pa ni Alexis. Kahit ano na lang nakaka-appreciate naman yan si mama, lalo pagbigay na magiging asawa ko. Pilyong saad naman ni Japeth. Umayos ka nga. Pero, sige, pakibili na lang akong necklace para sa kanya na sa tingin mo, nagugustuhan ng mama mo. Wala na talaga akong time mamayang 5 p.m. pa out ko. Sabi naman ni Alexis. Don't worry, I got you. Sagot naman ni Japeth. I'll pick you up na lang sa inyo mamayang 7 p.m., okay? Dagdag pa nito. Okay, sige, thank you. Sabay baba sa sasakyan. Ingat ka, chat mo ko Huling sinabi ni Japeth bago siya umalis. Nasa labas na ng bahay nila Alexis si Japeth at hinihintay niya na lang itong bumaba. You look so gorgeous on that dress, loves. Papuri ni Japeth kay Alexis nang lumalabas na ito. Simple lang nga ito, sagot naman ito. Let's go, they're waiting na sa bahay. Gusto ka nang makilala ng mga bisita ni Mama. Biglang sabi naman ni Japeth. Hala, nakakahiya naman, uy. Sabay hawak ni Alexis sa laylayan ng damit ni Japeth. Don't worry, andito ako. Tsaka di ka mapapahiya doon, bet ka nilang lahat. Paninigurado ni Japeth sabay kiss sa forehead ni Alexis. Nung nasa bahay na sila ni Japeth ay agad siyang sinalubong ng mama nito at niyakap. Mabuti naman at nakarating ka, iha. Nakangiting sabi nito. Happy birthday nga pala, tita. Isang beses lang sa isang taon ng birthday mo po kaya dumalo na ako. Nakangiting sagot din ni Alexis sabay bigay ng dala niyang regalo. Naku, ikaw talaga. Tuloy na kayo. Sabi pa ng mama ni Japeth. Ang dami niyang bisita, sabi ni Alexis kay Japeth. Ang dami kasi mga kaibigan ni na mama at papa kung sino-sino lang kasi nakakasalamuhan ng mga yan. Paliwanag naman ni Japeth. Ba't di ko nakikita yung mga kapatid mo? Asan pala sila? Tanong ulit ni Alexis. Baka sinundo pa ng mga yun mga girlfriend nila, di din yung nagpapahuli. Sabi pa ni Japeth. Hawakan mo kamay ko, baka agawin ka bigla ng mga anak ng mga kakilala ni mama. Sabay lakad ng kamay ni Japeth.
Huy, wag ka nga ganyan, para naman kung sino ako para agawin. Sagot pa ni Alexis. You are mine, and mine only. Sabay halik sa kamay ni Alexis. Ang corny mo, natatawang sabi ng dalaga. Natawa naman si Japeth sa inasal na iyon ni Alexis. Ayaw man aminin ng babae pero alam niyang kinikilig lamang ito kaya ganon. Patuloy lamang ang programa habang kumakain ng mga bisita ng mama ni Japeth. Habang silang dalawa ni Alexis ay nasa gilid lamang nakaabang. Ayaw din ni Japeth na ma-expose ang kanyang soon-to-be girlfriend sa ibang lalaki. Ba't naman nandito tayo sa gilid kumakain, Japeth, para namang di ka member na family? Sabi pa ni Alexis habang kumakain. Di na din naman ako ni Don, tsaka pag ganun, lalapit naman si mama dito. Tsaka ayoko makita ka ng ibang lalaki, baka ma-inlove sila sa'yo. Aba, swerte nila pag ganun, akin ka na kaya. Paliwanag naman ni Japeth. Parang tanga naman to, di na lang sana ako pumunta kung lagi lang akong nandito sa gilid, para naman ako niyang kinakahiya mo, habang kunyaring nalulungkot. No, it's not what you think. Di natapos ni Japeth ang kanyang sasabihin nang biglang may lumapit na mga kakilala niya. Hey bro, kamusta? Bati ni Carlo. I'm fine, kayo ba? Tagal na nating di nagkita. Tanong niya naman balik dito. Kakababa ko nga lang ng barko nung nakaraang araw, sabi naman ni Miles. Naging busy din ako kakahanda sa mga kailangan para sa kasal namin ni Jean next month, sabi pa ni Carlo. Congrats bro, kung ganon, pagbati ni Japeth. Punta ka, aasahan kita doon sa araw ng kasal namin, paalala ni Carlo. Yeah, sure, pagpayag ni Japeth. Nga pala, si Alexis, girlfriend ko. Alexis, ito si Carlo at Miles, mga kaibigan ko yan. Pakilala ni Japeth sa tatlo. Hi, nahihiyang bati ni Alexis. Aba, sa wakas, may girlfriend na rin si Japeth. Parang noon lang, ayaw niya sa mga babae na nirereto natin. Pagbibiro pa ni Miles. Di ko lang talaga bet yung mga babae na nirereto niyo. Huwag nga kayong ganyan, andito yung girlfriend ko. Sabi pa ni Japeth. Okay bro, chill. Nga pala Alexis, sumama ka kay Japeth pumunta sa kasal namin Paalala pa ni Carlo. Yeah, sure, no problem. Nakangiting saad ni Alexis. Sige bro, dito muna kami. Paalam ni Miles. Pagkaalis ng mga kaibigan ni Japeth ay sa kanya ito kinausap tungkol sa sinabi nito kanina. Ba't ka ba ganyan? Lagi mo akong pinapakilig. Sabay takip sa kanyang mukha. Patingin nga ako, lalabs. Panunokso pa ni Japeth. Parang ano naman to? Seryoso nga. Pag ano mga banat mo, speechless talaga ako. Tapos yung dugo ko parang pumupunta lahat sa mukha ko. Pag-amin pa ni Alexis. Don't worry, it's normal naman kasi gusto mo din ako. Sabay kindat. Okay, stop it. Sabay walk out ni Alexis. Saka lamang magpahatid si Alexis kay Japeth nang matapos na talaga ang programa. Ayaw naman niyang maunang umuwi dahil nahihiya siya. Kahit na anong oras na nakauwi si Alexis, kinagabihan ay maaga pa rin siyang gumising dahil magtuturo pa siya sa kanyang mga estudyante. Nagawa niyo ba yung homework niyo? Tanong niya sa mga bata. Opo, ma'am. Sabay naman nilang sagot. November 25 ay kaarawan ni Alexis at nababahala na siya dahil hindi man lang nag-chat or nagpakita sa kanya si Japeth. Anak, okay ka lang ba? Tanong naman ng mama nito. Opo ma, pekingiti niyang sabi. Si Japeth ba hindi pupunta dito? Tanong ulit ng kanyang ina. Di ko nga alam kaninong umaga ko pa yun chinat at tinext pero walang respond kahit isa. Paliwanag naman ni Alexis. Baka na-busy lang yung tao. Halika na, kakain na tayo. Sabi na lang ng mama niya. Pumasok na nga sila ng mama niya sa kanilang bahay at sabay-sabay na kumain kasama ang mga close friends ni Alexis at ilan sa mga kamag-anak nila. Pagkatapos nilang kumain ay nagsimula na ang inuman at kantahan. Biglang may natanggap na text si Alexis na may order daw siya at bayad na daw ito, kaya agad naman siyang lumabas upang tingnan kung ano ito. Ma'am, ito po, bulaklak niyo, galing kay ano, sabi nung nag-deliver. Thank you, kuya, sabi na lang ni Alexis. Tiningnan niya ang bulaklak at may kasama pala itong letter, kaya naman binasa niya ito.
Happiest birthday, lalabs. I love you so much. As of now, enjoy your day with your friends and family. Your Japeth can't be there right now because as of now, I'm currently here at the hospital. I tried my best but my body won't allow me to be there. See you soon. Hope this flower can make you smile. Agad naman na tinawagan ni Alexis si Japeth pagkatapos niyang mabasa ang nakasulat sa letter. Anong nangyari sa'yo? Ba't nasa ospital ka? Tanong agad ni Alexis nung sinagot na ni Japeth ang tawag nito. Relax, di pa ako mamamatay. Ano ka ba? Sagot naman ng binata. Ano nga kasi? Naiiritang sabi ni Alexis. Nag-overfatigue lang ako. Pinadala na ako ni na mama sa ospital kasi di na talaga kaya ng katawan ko. Paliwanag naman ni Japeth. Yan kasi, wag puro trabaho at tupagin mo, magpahinga ka din. Pangangaral ni Alexis. Yes, ma'am. Pahinga na po muna ako dito ha. Happy birthday, lalabs. Enjoy ka lang dyan. Sabi na lang nito. Opo, pagaling ka na. See you soon. Sagot naman ni Alexis. December 3, 2023, kaarawan ni Japeth, ay may balak na umamin si Alexis tungkol sa nararamdaman niya sa binata. Sa isip-isip niya ay baka pagtawanan siya ng lalaki dahil ngayon lang ito umamin sa kanyang nararamdaman. Happy birthday, lalabs! Bati ni Alexis kay Japeth. Aba, mala, tinawag mo na akong lalabs. Ano nakain mo ah? Natatawang tanong ni Japeth kay Alexis. Ayaw mo? Eh di wag. Sabay walk out nito. Dito daan pa uwi sa inyo. Turo naman ni Japeth. Ano ba? Oo nga, nagdadabog nitong lakad. Hinila naman siya ni Japeth at agaran naman niya itong niyakap. Napangiti na lamang siya nang dahil sa ginawang iyon ni Japeth. Alam ko may gusto kang sabihin kaya sabihin mo na, sabi ni Japeth habang yakap-yakap niya si Alexis. Nakakahiya kaya, sabay kalas sa yakap. Ngayon ka panhiya, ang tagal na nating nagsasama. Pangunguna naman ang binata. Right now, I'm pretty sure, no doubts at all, I love you. Diretsahang sabi ni Alexis. It's too late, I already know. Sabi ni Japeth sabay yakap ulit kay Alexis. Di na sana ako mag-confess, alam mo naman na pala. Tss. Sabay yakap din ni Alexis kay Japeth. Halata naman kasi. Sus, matagal ka lang talagang umamin. Sabi naman ni Japeth. Oo na, tara na, i-celebrate na natin yung birthday mo po. Biglang sabi na lang ni Alexis. Na, sa kwarto tayo gawa tayong baby, pagmamaktol ni Japeth. Huy, baka marinig tayo. Ano ka ba? Sabi ni Alexis, sabay lingalinga sa paligid. Joke nga lang, ito naman. Sabay hawak sa kamay ni Alexis. Sabay nagdiriwang ng Pasko at bagong taon sina Alexis at Japeth, kasama ang kanilang pamilya. Habang tumatagal ay lalo nilang nakilala ang isa't isa. Kahit wala pang anunsyo na sila na talaga ay tinuring nila ang isa't isa na sila na. 3, 2, 1, Happy New Year! Sigawan ng lahat na nasa labas. Happy New Year, lalabs! Bati ni Japeth kay Alexis. Happy New Year po! Sabay yakap ni Alexis kay Japeth. I love you so much. Na-addict na talaga ako sa'yo. Sabi pa ng binata. I love you so much, my future. Nakangiting sabi naman ni Alexis. Kinaumagahan yan ay sabay silang dalawa na nag-mall dahil bibili sila ng regalo para sa kasal ng kaibigan ni Japeth na si Carlo kinabukasan. Ano pang magandang ibigay natin? Tanong ni Alexis kay Japeth. Yung magagamit nila sa kanilang bahay na lang. Sabi naman ng binata. Ref na lang kaya? Suggesta ni Japeth. Ang laki naman nun, para naman silang nanalo sa raffle nun. Sabi pa ni Alexis. Seryoso nga ako, lalabs. Nakapout na sabi ni Japeth. Oo na po, lalabs. Yun na lang ibibigay natin. Sabi na lang ni Alexis sabay yakap dito. Pagkatapos nilang bumili ng regalo para sa ikakasal bukas ay umuwi na sila para makapagpahinga na sila. Yung nabili nilang regalo ay ipapadeliver na lang sa bahay na mismo ng ikakasal. Maaga namang gumising si Alexis at agarang pumunta sa paaralan para magpaalam sa kanyang mga estudyante na di na muna siya ang magtuturo sa kanila ngayon dahil a-attend siya sa kasal. Mga anak, si Ma'am Lexi muna ang magbabantay sa inyo ngayon ha.
pupunta kasi akong kasal. Paliwanag niya sa mga ito. Okay po, ma'am. Good luck po, ma'am. Nagulat naman si Alexis sa sinabing iyon ng kung sinong estudyante niya. Bakit ba naman ito na good luck? Nasa labas na ng paaralan si Japeth at agad namang sumakay si Alexis at pumunta na sila sa simbahan para di sila malate. Kasama nga pala sa bridesmaid si Alexis kaya hindi pwedeng malate talaga siya at si Japeth naman ay partner niya. You may now kiss the bride. Anonsyo ng pari. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw naman ng kung sino. Woo! Congrats! Ilan lamang yan sa mga sigawan sa loob ng simbahan. Loves, nahihinggit ako, sabi naman ni Japeth. Dadating din tayo dyan, ano ka ba? Sabi naman ni Alexis. Lahat ng bridesmaids pumunta na sa harap, ibabato ko na ang bulaklak, sabi ng bride. Good luck, lalab, saluin mo para next year tayo naman ang ikasal, sabay wink ni Japeth. Nagsigawan na ang lahat at aktong ibabato na ng bride ang kanyang bulaklak. Pero natahimik silang lahat nang biglang lumapit ang bride kay Alexis at binigay ang bulaklak. Agad naman nagsigawan ng lahat nang biglang lumuhod sa likod ni Alexis si Japeth at may dala itong singsing. Lumingon naman si Alexis dito at napaiyak na lamang. Alexis, can I court you? And will you marry me? Nakangiting sabi ni Japeth. Yes! Agarang sabi ni Alexis. Agad namang sinuot ni Japeth ang singsing kay Alexis at hinalikan ito sa labi. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Naranasan niyo na din ba ang mareto? Anong storya niyo? Naging successful ba o hindi kayo o nagkatuluyan? I hope you don't mind if I say that I love you. Kadalasan, sinasabi ng mga tao na wala daw magtatagal sa reto-reto lang. Marahil ay sila mismo ang nakaranas nito. Pero may iba naman na dahil lang sa reto ay nagtagal naman at nagkatuluyan. Nasa pagdala lang talaga yan ng maayos sa isang relasyon at sa pagtrato nyo ng tama sa isa't isa. Tama naman po, hindi ba? Kung may specific tayo na tao para makakasama natin habang buhay, rito man ito o kusang dumating, wag na sana nating pakawalan pa. Mga kaibigan, sobra po akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig o panonood. Your support is highly appreciated. At kung kayo po ay hindi pa namin subscribers, please subscribe na po kayo, like at share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Lagi po nating tatandaan, bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng pag-ibig ni na Alexis at Japeth. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam!